Panindigan pero bigyan mo lang ako ng konting panahon. Kasi base po sa kultura nila bilang Chinese kailangan financially stable sila. At ikaw hindi ka Chinese. At yung jowa niya Chinese eh. Ayun nga po, hindi po ako Chinese kaya Filipino. Sabi niya po, wala siyang kakalang kahit hindi ako Chinese, wala ako. Kung nangyari po yung nagkahulihan, ako po yung naiwan sa'yo. Ayun na. Alam mo, malalaman mo talaga kung sino ang pipiliin sa dulo. Kaya tapos nung nakontak ko po siya, nagpaliwanag siya, sabi po niya nangyari ng araw niya. Kinuha ng boyfriend niya yung cellphone niya, wallet niya and everything, iniwan siya sa isang park for 6 hours hanggang gabi. Oh. Kinalap ano yung pakontakin kasi minimemorize yung number niya, number ko. Then after that, kinuha siya sa bahay ng 3 araw. Sinabi daw po nila sa boyfriend niya, wala siyang dininay kasi nabasa na siya ng conversation namin. Kasi nahuli na eh. Opo, even sa parents niya, sinabi niya. At sabi niya, ako daw ang pinili niya. Pero yung lalaki po kasi magpapakamatay kapag pinili siya. So nangyari, sabi niya, pinapapakalmahin lang yung sitwasyon. Pero itong mga nakarang linggo, wala. Kinat na yung communication. Call niya siya sa akin. Nung una, nabibigay siya ng mix signal, gusto niya mag-stay ako sa kanya. Pero mahirap. Hindi ko siya makausap ng maayos. Sabi sa kanya, wala na matapagindi ka. Sabi ko niya, hindi daw pwede. Yung boyfriend niya, nakawalan ko siya. Pag gano'n na gano'n, mag-stay mo siya doon. Ang tanong ko po ngayon, paano ko mag-move on? Lagi, araw-araw nakikita ko siya. Same department pa kami. May isang dapat umalis. Kasi hindi ka talaga makaka-move on kapag araw-araw mo nakikita yung taong yun. Kasi umaasa ka eh. Kahit sabihin mong, sige, tanggap ko na, ayoko na. Pero at the back of your head, merong konting hope dyan na one day pag nagkasalubong kayo, pwede kayong mag-usap, pwedeng maayos ang lahat. So, mahirapan ka talaga mag-move on. It's either siya ang umalis or ikaw yung aalis. Sacrifice talaga. At isa yan sa consequences ng ginawa ninyo. Tapos yung mga sulat sa table niya. Di ba? Hindi pa tapos. Sabi sa'yo eh. Ano yung message na sabi niya? Gusto na yung piece of mind. Nakababasa ko lang na bago ako matawagan. Sabi niya, wala siyang kayang pangako sa akin. Ay, hindi na niya kayang manakit ng ibang tao. Sakit naman nun. Yung pinaglaban mo siya kahit mali, pero ito na, yung ending, wala ka na pala. Diba? Simula na ako eh. Kasi tuwing kasama ko masaya naman. Alam mo yun, aramdam ko naman kanya mo. Nasabi niya, yun lang yung ramdaman yung ganito klaseng care. Kasi sa culture nila parang wala po yata sila naman. Yung parang naramdaman ko yung Filipino way of caring. Filipino way of care sa mga natin. Kaso, ano yan eh, kumbaga, ang tanong, mahal ka nga pero kaya ka bang ipaglaban? Yun eh, 'di ba? Hindi ko mahal mo pero not enough to fight for me. O yun, alam mo naman pala yung sagot. At saka ganun talaga yung nangyayari kapag sa mali nag-umpisa yung relasyon. Kasi aware ka naman na mali eh. Alam mo namang from the start, may jowa siya. Pero sumugod ka pa rin. So, alam mo na kung ano talagang pwedeng mangyari. Nag-risk ka. Kaso, yung risk mo, hindi na mapapantayan yun. Hanggang doon na lang yun. Kasi nga, decided siya na hindi ka ipaglaban. Ano po gagawin niyo? Kailangan mo na talagang mag-move on kung ganyan. Kasi kahit anong gawin mo, kahit mahalin mo siya ng mahalin, kahit iparamdam mo na ako yung tapat, ako yung the best, kahit gawin mo lahat para sa kanya, kung in her mind, decided siya kung sino ang pipiliin niya, wala kang magagawa. At may napili na siya, di ba? Hindi naman ikaw napili niya. Sabi ko nga po, sabi mo lang natin, pero based sa decision, napili ka na sa pag-iniwan mo. Ang hirap yung sabi mo kaya mo
kasi nga mahirap yung pinasok niyong dalawa. Hindi kayo parehong single. So, ito talaga yung consequences na haharapin nyo at lalo ka na. Kasi siya may option siya eh. Pwede siyang sa'yo, pwede siya dun sa isa. Dami niyang option! Pero ikaw wala kang option kundi mag-move on pag iniwan ka. Yun. Akala ko po kasi po, hindi ako lugi. Pero bakit parang akong talo? Talo ka talaga pag hindi natumbasan yung pagmamahal mo. In any relationships, kapag binigay mo lahat tapos wala namang bumalik sa'yo, para kang sumugal. Parang sa sugal, hindi ka palaging talo, hindi ka din palaging panalo. So sinugal mo yan eh. Pipiliin mo lang yung taong susugulan mo dapat eh. Sige, ano yun? Pag magkasama kami, ramdam ko naman yung mga niya ako, lalo yung mga past months. Umiiyak siya lagi. Tumiyak siya na mga kasama. But then again, yun nga Jack eh. But then again, hindi sapat na batayan yun para piliin ka niya. Hindi porket mahal ka, pipiliin ka. Yun yung masakit na katotohanan. Marami nagsasabing mahal tayo, mahal kita, paglalaban kita, pero salita. Diba? Magkaiba pa rin yun sa actions. Laging mas matimbang kung action. Ano ang gagawin niya? Pipiliin ka ba niya? Paglalaban ka ba niya o hindi? Tsaka ito na yung pain na hinihintay mo kasi nakasakit ka din eh. May jowa yung tao. Diba? Imaginein mo din kung anong nararamdaman ng jowa niya nung nahuli kayong dalawa. Masakit yun. Ano ang nafe-feel niya? O di pareho kayo nasaktan? Nakasakit ka din ng iba. Ayan na yung kapalit. Nung sakit na binigay mo sa iba, may sakit ka rin matatanggap. Pero tinanong ko po kasi siya bakit siya nagtitiis sa kanya. Kasi nung nangyari po yung binastos po talaga siya. Binastos siya, sinabi niya siya na hindi ka na may babae. Kinalong siya. Sabi ko, yung oras na tinatawagan kita. Sabi ko, nasa tapat na ako ng pinto. Hinihintay ako lumabas kasi save kita. Hindi ka lumabas. Anong sagot niya? Sabi niya, pinipigilan mo siya mga rin yung ating gamit niya. O ba't yun ang pinipili niya ngayon? Yung nga po, hindi ko po. See? Diba? It's a choice. It's her choice. Love is a choice. Nasa labas ka na ngayon, hindi ka pa, ba't siya paano pinipili mo? Hindi ka masaya. Hirap lang. Hello? Yes, nakikinig ako sa'yo. Kasi wala na tayong patutunguhan dahil nakapili na siya eh. So kahit anong sabihin natin, di ba? Pag ang isang tao nakapili na, paano? Ang gusto mo na lang naman mangyari ngayon is kung paano ka mag-move on, di ba? Mahirap yan kapag nakikita mo yung tao. Hindi talaga magiging madali yan. So kailangan may sacrifice dyan. Hindi ba pwedeng lumipat ng department? Actually ngayon po magbabakasyon siya kasi may problema yung visa niya. So mawala siya for maybe 2 months, 3 months. Yun! Perfect timing yun! Yung pagkawala niya. Doon mo... Lumipat eh kasi ako yung parang head ng department namin. Doon mo gamitin yun. Gawin mo lahat ng paraan habang wala siya na makaka-move forward ka na. Alam mo, wala talagang perfect ingredient kung paano mag-move on. Siguro ang pwede makatulong lang dyan is number 1, acceptance. Tatanggapin mo na hindi ka niya pinili. Yun ang lagi mong isipin. Hindi ako pinili. Oo, mahal ako. Pero hindi ako pinili eh. Ngayon, pag natanggap mo na yung part na yon, na kahit mahal ka niya, hindi ka niya pinili, at ang choice niya ay iba, doon magsisimula yun na kailangan mong isipin yung para sa sarili mo naman. So dahil hindi ka pinili, iisipin mo, ako ang pipili sa sarili ko. Pipiliin kong makausad. Kailangan walang magpa-remind sa'yo, sa kanya sa'yo. Kaya nga sabi ko, perfect timing tong mawawala siya ng 2 months eh. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo para hindi mo siya maisip. Magpaka-busy ka. Kasi kapag busy tayo, hindi natin namamalayan na uubos yung oras natin, hindi natin naiisip. Diba? Magdagdag ka ng pwede mong gawin sa buhay mo na ikakasaya mo. Outlet. Ano ba hilig mong gawin? Saan mo ba gustong pumuntang lugar? Sino ba mga gusto mo makasama? You need your family, your friends. Gawin mo lahat yun habang wala siya. Kaya nga po problema dahil introvert ang mas gusto ko mag-isa. Sa tingin mo ba makakatulong yung wala kang kausap?
binabakit ko yung mga messages. Ay, hindi talaga makakatulong yan, te. Huwag ka mag-backread. Reminiscing yan. Kasi tingnan mo ha, pag binackread mo siya, anong effect sa'yo? Di ba, lumalambot ka? Yun lang yun, tapos na yun eh. Wag na, itigil mo na. Total na kapag backread ka na, nagawa mo na yan, wag mo nang dugtungan pa kasi yung binabackread mo na yan, ayan yung mga panahon na mahal ka niya at nagmamahalan kayo. Pero iba na yung sitwasyon ngayon eh. So, tapos na yun. Yung emosyon na pinaramdam niya sa'yo, yung mga words na sinabi niya sa'yo noon, dun sa binabackread mo, noon pa yan. Natapos na yan. So, iba na yung present. So, focus tayo dito ngayon sa present. Kasi hindi ka makakausad talaga. Andyan ka pa? Ako, 3 weeks naman pero parang walang kumain. Ay, normal lang yan. Don't worry. Ganyan talaga kapag nasasaktan tayo. Siyempre, wala kang gana sa lahat. Namnamin mo yan. Ilabas mo lahat ng kailangan mong iiyak. Ikwento mo sa kaibigan mo yung mga kailangan mong ikwento. Kasi makakatulong yun para mabawasan yung laman ng dibdib mo. May friend ka ba? Meron po pero hindi ko rin po pwede po. Bakit? Katrabaho din namin eh. Kaya nga friend mo, di ba? Ibig sabihin pagkakatiwalaan. Unless di mo yan friend na totoo. Meron po isa pero kagaya po nung sabi niya pareho din po na sinabi niya. Mali daw po. Pero ikwento mo lang. Hindi naman ibig sabihin na ikwento mo, ilalaban mo. Sa'yo may gusto ko lang may makakausap. Kasi alam mo, right now, Jack, kailangan mo talaga na makakausap. Dahil kapag hindi mo na ilabas yan, mapupuno yan sa dibdib mo. Mahihirapan ka makausad. Kailangan mong ilabas yan, ikwento, mag-focus sa ibang bagay, gumawa ng pagkakaabalahan. Yun ang gawin mo. Lahat gawin mo. Ate na nga po sa radyo. Oo, di ba? Pero sinasabi ko sa'yo, hindi makakatulong yung pagbabakrid ha. Tama na yun, enough na yun. Kasi pag nag-backread ka naman, hindi naman siya babalik eh. Yun yung lagi mong itatak sa isip mo. Pag nag-backread ba ako, babalik to? Hindi naman eh. Yung feelings na to, dati pa to eh. Nakalipas na to eh. Ang importante yung ngayon. Ang importante yung hindi ka niya pinili eh. So, kailangan mong tulungan yung sarili mo, di ba? So, magpaka-busy ka. Ano bang hilig mong gawin, Jack? Ngayon, nasa TikTok po. O, mag-TikTok ka na mag-TikTok hanggat gusto mo. Live nyo ibang DJ. Oo, ubusin mo oras mo doon hanggang sa hindi mo namamalayan. Kasi alam ko mahirap talaga yan. Mahirap talaga mag-move on. Pero gagawa ka ng paraan para maaliw yung sarili mo. Kasi wala kang ibang choice eh, kundi aliwin yung sarili mo. Gumawa ng mga bagay na pagkakaabalahan mo. So yun yung itulong mo sa sarili mo. Yun yung gawin mo. Tapos next time, halimbawa naka-move on ka na, next time, ikis na sa mga may jowa. Lesson na yan sa'yo. Pag may nakilala ka at may jowa nagkagusto ka, tama na hanggang crush lang. Hanggang doon na lang yun. Kasi kapag tinuloy mo yun, wala eh. Ikaw ang talo. Kasi hindi mo naman sure kung ikaw ang pipiliin din. At saka, knowing the fact na nakasakit ka ng iba, may karma yun. At ito na yung karma mo. Nangyayari na. Diba? So, sana magsilbing lesson to sa'yo. But right now, focus on yourself. Focus on what will make you happy. Kung ano man yung magpapasaya sa'yo, gawin mo nang gawin. Para saan pa at nagtatrabaho ka kung hindi mo papalagayahin yung sarili mo, di ba? Yes. Bigay mo yun sa sarili mo. Mag-TikTok ka na mag-TikTok. Kung kailangan mo sumayaw dyan, yan magpapasaya sa'yo, go! Di ba? Yung mga hindi mo pa nagagawa, alam mo, mag-isip ka kaya ng bagay na, ano kaya yung isang bagay na hindi ko pa nagagawa? Gawin ko kaya o try mo. Di ba? Sige. Jack, darating din balang araw sa buhay mo ang isang rose. Okay? Sige, salamat Jack. Good luck kay Jack. Talaga naman. Well, ay nako, mahirap talaga mag-move on Daling sabihin yan, pero pag sa totoong buhay na, paano mo gagawin? Kasi may mga stages yan eh. Diba? Una muna talaga hindi mo tatanggapin eh. Kasi baka bumalik pa, baka na-miss ka, reminiscing, diba? Pero, pagdadaanan mo talaga yung prosesong yan hanggang sa maging okay ka. So, sa lahat ng mga nag-move on,
I'm hoping that one day, makamit nyo yung kalayaan sa puso nyo dun sa sakit na nararamdaman ninyo. Yung hindi na kayo umiiyak, hindi na kayo nasasaktan. Ang sarap sa feeling nung ganun eh. Sana maabot nyo yun one day. Diba? Kasi ang sarap sa feeling. Tapos pagtatawanan nyo na lang yung ex nyo. Ano ba yun? Ba't ko ba pinatulan yun? Ano nangyari sa akin, diba? Minsan may ganyan na kayo, aminin. Kaya sana talaga dumating yung time na makausad. Anyways, siya, magpapaalam na ako. Thank you so much mga pangga. Sa mga nagtatanong na update ng buhay ko, follow nyo na lang ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Sa YouTube, Gandang Kara. Sa IG, Gandang Kara Official. Sa TikTok, bago na yung account ko. DJ Kara, new account. Yan yung hanapin nyo ha. Dahil naban na yung ating account for good. So, move on na din tayo, di ba? Mahirap mag-move on ha, pero ginawa ko. Ang hirap kaya magparami ng followers. To start from zero. Kaya please, i-follow nyo ako sa bago kong TikTok. DJ Kara, new account. Okay? Sa Facebook naman, DJ Kara. Sa mga naghahanap ng vlog ko, abangan na lang ang susunod na kabanata kasi hindi pa naman ako mag-i-edit dahil wala sa akin yung files. Abangan mo na lang, ha? Dahil dyan, maraming salamat mga pangga for staying. May bukas pa naman, 1 o'clock to 3 p.m. ako ang inyong makakapiling si Gandang Kara. Ang nag-iisang chicks ng radyo. At dahil dyan, paalam na. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Nasaan daw si Jonjon? Ewan ko ba kay Jonjon kung nasan yun? Kilala niyo ba si Jonjon? Good afternoon. Hello. Stay forever. Si Papa Jonjon. I told you when you said that. Why did you have this as good as reality? Memories I can't let go. Stay forever. Hi Kate and Chantal. Mansari daw nila. Shade ng lipi ko. Binili ko po sa Korea ito. Peri Pera. And I can 254. And hi Carja kay Ann. Wala si Papa Jackson na sa meeting. MX3. Dito ako, Pilip. Hamon na naman ang harapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kapal. Last day? I think tomorrow yung last day niya. Hello? Ordinary. Yo. Ito, naka-live nga ako eh. Mamaya, tapos ito. Madali lang to. As in, wala tayong Ito si TikTok girl. Tapos, maging hysterical. Ah! Yeah, like one Hysterical? Bakit naka-zoom ka? Wala lang. Parang kung itlog. Ano, nagkape ka girl? Itlog na pula. Bilog na bilog, oh.
Kaya nga eh. Itlog na pula. Hello. Ano na, kaya ba? Parang tamad na tamad ah. Gusto matulog ah. Naka-zoom ka. Trip ko lang. Ganun. 1, 2. Ikaw nag-zoom yan? Maray, okay pala na hindi ka, naka-plancha mo. Okay lang, na ganyan gulo-gulo. Ganda nga, promise. Talaga ba? Hindi ka na nagsusuklay eh. Nagsukulay ako kanina pero nag-wave. Mas maganda yung wavy. Nag-lippy reveal kaya pala. Ito kasi oh, ang ganda ng Eh. Para kang tiny punch. lipstick. Actually, yung Sa akin yung mukha ko boy. yung sa bebod. Alam mo, girl, try mo kayo yung red lipstick. Kesa medyo brownish lagi. Try mo lang. Napapansin ko ba't laging brown to mag-lipstick? Kasi pag red lipstick, bagay sa morena din eh. Pero yung reddish na hindi, yung hindi mukhang... Sa kulay namin ni yung kay Basti. May red na maganda eh. Yung dark. Yung hindi mapusyaw na red. Yung Kasi nakakaputi yun sa mukha. oo nga. Try mo kaya minsan. Natin ba ako, girl? Hindi. Hindi, girl, parang Hindi. Ayun sa morena. Wow. Sabi talaga. Oo nga. Ako nga hindi naman bagay sa akin na red lipstick. Kasi masyadong matapang sa mukha ko dahil mistisa, tapos pag nag-red, parang striking masyado. Kaya parang gusto ko laging light lang na ganito. Ay, naku. bagay rin pala sa'yo mag-lip gloss, no? Pero hindi ka maganon. Ako? Ito, may lip gloss yan eh. Yung parang Si Bea Alonso na i-imagine ko sa lip gloss eh. Yung parang kumain ng lechon. ah, Naantok na ako. tulog ka na. Hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko na din alam talaga. Alam, hindi ko na alam Bakit kung ganun? pinapalpitate ako dahil sa pagkakape ko. O sa pag-iisip. Alam mo, ilang araw na ako namamali ng lunok. Bakit? Hindi ko nga alam kung dahil nasa stress nga ako. Sa May acid. effect yan. Ay, kaya ka ina-acid dahil sa stress. May effect yun. May mga iniisip ko siguro lately. Oo. Meron yan. Diba? Iisa tayo ng likaw ng ng utak. Ako din iniisip ko eh. Yung future. Hirap. Gusto ko lang mag-beach. Ang matagal. Go na. Magkay-drama ka muna ulit. Tapos mo na ba yung Candice Bilab? Alin? Yung sinasabi mo sa akin? Translated? Natapos mo na? Alam mo, hindi ko natapos. Bakit? Sinama kasi. Ano ba yan? Natapos mo mo? Hindi, episode 2 pa lang ako. Ano ba yan? Kasi nga, dalawa yung pinapanood, nalilito na ako. Yung isang pinapanood namin, yung stressful. Yun yung nagigil ako. sinasabi mo. Oo, yung gusto kong manapak. Kasi binubugbog siya nung asawa niya. Tapos okay lang sa kanya. Oo, puro ko lumaban ka! Ano ba? Ano yung Netflix din? Oo, Netflix. As You Stood By. Maiksi lang yan, pero nakakairita talaga. Parang Ano kasi, yung penthouse. akin naman, nasisingitan ko ng Epstein, yung documentary. Kaya mawawalan ka na gana pag may ibang Kaya nga eh. Tapos episode 4, episode 5 lang ako dun sa yung nagluluto. Ano ba yung nagluluto? Korean din? Oo, yung Your Majesty. Sikat na sikat din yun, nag-number 1. Yung sinabi ko yung sabi ko, girl, may enjoy mo yung mga luto, ang dahil mga pagkain. Tapos ang ganda, nasingitan ko din ng iba. diba? So, tatlo yung pinapanood ko ngayon. May episode 5, may episode 3. Tapos manonood pa ako ng movie. Kaya nga, sabi ko, tapusin ko muna yung nakaka-stress. Kapanood namin yung Meet, Greet, and Bye. Bye. Ano naman Kay yun? Joshua Nakakaiyak, Garcia, oo. tsaka kay Marisa. Nakakaiyak naman yun. Oo. Kasi Di ba? may cancer. May cancer. Pero May cancer mas- survivor siya. Naging cancer survivor ba siya? Ay, hindi! Tinanggal yung chemo! Malalim na yung dulo. Oo. Nagets mo yung ibig sabihin ng dulo? Oo. Kasi di ba parang hinayaan na siyang Maging masaya. Oo, Tapos hindi maging na siya masaya. narinig ng mga anak niya. Oo. So parang yun yung interpretation na Oo. Na, wala na siya. patay na siya. Iyok kami, Diyos ko po. Ayoko na manood ng mga ganyan. Ayoko na dagdagan yung problema. Kaya nga eh. Sinabi ko nga nung pagkatapos, sabi ko, huwag naman drama eh. Ay naman. Punyemas. Tatapusin ko may naka-stress para puro masasaya na. Oo. Ayoko na talaga ng drama na palabas. Ang tagal na nag-linger sa sa utak mo. Oo. Oo. Rom-com ang gusto ko ngayon palagi.
Oh, yan. Oo, para may saya pa May din. pinanood kami nito, yung nag-meet lang sila, travel. Tapos magkaibigan sila, tapos hindi sila magka-jowa-jowa. Para silang love Rosie. Ah, okay. Ano yan? Ang ganda nun. Yung sa aeroplano, yung ano sa title? Wait lang. Title. Girl, ang ganda. May drama? Hindi. Hindi, movie lang siya. Lang. Tapos Movie, relate ka, travel sila ng travel. Oo. Oo. Ay, alam mo, nangyari sa akin sa totoong buhay, yung na-meet ko sa aeroplano. Sino yan? Ito, Guys, wag kayong chismis, tapos na to. Tapos na to. Broken-hearted ako noon. Dati pa to, broken-hearted ako. Ngayon, kaya ako nag-abroad. Kasi pag broken ako, parang gusto ko lumayo. So, punta ako na Malaysia. Tapos, dun sa airport mismo, Oo. di ba lagi akong lobat? Oo. Lagi akong lobat noon Nakicharge pa man. ka? Sabi ko, shucks, wala akong dalang charger. Saksakan lahat. At paano kayang gagawin ko? Eh, may lalaki dun sa tabi ko. Naglakas loob lang ako. Sabi ko, may charger po kayo? Pwede makahiram ng charger? Eh, meron siyang charger. Tapos, pelikula. Pinahiram niya yung charger kasi sinaksa ko. Eh, nung malapit na yung flight ko sa gate na yon. So, ayun na, wala talaga akong mali siya as in kahit na ano. So, sinauli ko. Sabi ko, ay, paalis na po ako. Ay, open na yung gate. Kailangan ko na umalis. Eh, sa ibang bansa din siya papunta. Ito po yung charger. Eh, yung charger pala niya, may goma na nakatali. Oh. Yung goma na iuwi ko, di ba mahilig akong mag-uwi? Nilagay ko yun sa kamay ko yung goma. Oh. Pagdating ko sa aeroplano, sabi ko, ba't may goma ako dito? Hala, yung goma ng charger na suot ko. oh my God! Sabi ko na sa uli. Tapos, Sa isang aeroplano lang kayo? hindi, magkaibang Okay, bansa. okay. Tapos, tinanong niya pala, bago ko sa una nagmamadali ako, sabi niya, pwede mo kuha yung yung, hindi ko alam kung number ba? YM. O FB. Basta number. Sobrang luma naman, girl. Sobrang tagal na, no? Ano yata yun? Number yata. Number, tapos kinuha niya. Pero syempre, hindi ko na alam kung nag-text siya kasi nga nasa abroad na ako nun eh. So, pag uwi ko ng Pilipinas, ayun na, nagparamdam. Sabi niya, naiuwi mo pala yung goma ng charger ko. Oh my God! Tapos? Tapos, sabi ko, hala, oo, sorry, oo nga, naiuwi ko, pasensya na. Tapos, nagpakilala siya, tapos nakipag-meet siya. Oh? Mga chismosa! Okay, meet ko na. Hindi na alam mo kasunod. Then, nakipag-meet siya, tapos, parang nagparamdam na ganyan. So, na ikaw unang meet, na ako nun, single na ako nun kasi nga broken ako nun nakipag-meet siya. Okay naman siya. Oh. Pero nung pangalawang meet na namin, nag-umamin siya. Na? Sabi niya, gusto kita. Oo. Tapos sabi niya, Pero? gusto kitang ligawan talaga. Gusto niya i-formalize, ganyan-ganyan. Pero may dapat kang malaman. Oh, may anak siya. Balik. Walaan niyo. Ano, may anak siya, may asawa siya. May asawa siya. Oh, di ba? Nung sinabi pala niya yun, I'm married. Sabi ko, oh, hello. Okay, sabi ko, sorry, pero binasted ko agad. Sabi ko, sorry, pero ayokong pumatol sa may asawa na. So, ayun na, mula nun. So, wala na, tapos yung kwento. Tapos na! Yun, sa aeroplano. Marami talagang pwede mangyari sa airplane. Girl, maganda yung panoorin mo yun. Maganda nga yun. Magkaibigan sila as in tropa. Tapos parang pangako nila sa isa't isa hanggat... Alam ko na yan, kapag dumating na wala tayo, pareho tayong single, tayo yung magkakatuluyan. Parang gano'n, no? Oo. Tapos kada summer, magsasama sila ng travel. Dapat, Kada summer, kahit friends lang Kada sila. summer. Tapos Anong title? nagka-girlfriend yung lalaki. Oh, shit. Di Tapos, nagselo siya. Nakaramdam na. Pinag-usapan nila yon na wala, paano mo napapanoorin? Diba? Ano ba yan? Nagkakwento na kami. Papanoorin mo pa rin. Anong title? Nakalimutan ko. Papanoorin ko pa rin yan. Tapos sa pag-usapan nila, di ba nagkaroon na ng girlfriend tong boyfriend, tapos siya single pa rin. Yung babae. Tapos parang naging usapan nila, parang nagalit sila na parang paano na yung usapan natin na every summer, magka-travel tayo. Hindi may na nga jowa na. matutupad. May Oo. jowa na. Tapos, di nagka-jowa din tong babae ng ng ibang lalaki. Nagselos yung lalaki. Nagselos yung lalaki. Ganon. Kasi mas ang lalaki. Kala nila, matatag sila. Tapos parang ginantihan niya. Gantihan niya. Nakipag-engage siya dun sa girlfriend niya para lang makaganti dun sa friend niya. Yeah, sobrang sakit. Boyfriend ka. Sige, magpapakasal. Maganda yun ang title doon. Natuloy yung kasal. Hindi! Siyempre. Ang maganda pa yung kami na nung babae na, oo, alam ko, liwa-liwa ko, pero mahal kita. Basta ganun, girl. Tapos, nakaramdam na
yung girlfriend nung lalaki na ang gusto talaga yung best friend. Oo. Shit, Lagi ang naman sakit ganun yung talaga. nararamdaman. Maganda, promise. Ayoko ng best friend. Ayoko ng best friend. Sorry na. Oh my God! Ayun na, best friend. Oh, no. Pero napanood ko yung Love Rosie. Maganda yun eh. Maganda talaga. Nagkaanak na siya, diba? Tapos nakatuloy na siya. Love Rosie talaga. Pero nagkatuloy sila sa dulo, diba? Nagkatuloy mo sila sa dulo? Sila, magkasama sila sa dulo. Hindi ko alam. Kalimutan ko na yun. Oo, nakalimutan Pero ko. maganda yun. The Notebook Guys. talaga, the best. Yung The Notebook. Kay Nicholas Sparks yun. Hindi ko Maganda masyado rin yun. naiintindihan yung The Notebook. Ang ano kasi, so mahaba lang talaga yung The Notebook pero worth it. Davao. Kasi, Davao. Yung matanda, yung parehong namatay, ganun. Yung hindi, sa The Notebook kasi, bumalik yung babae na may pamilya na, tapos yung lalaki, naghihintay lang siya doon sa bahay. Umalis kasi yung lalaki, ay yung Oo, babae. napanood ko yun sa The Notebook eh. Hindi ko lang masyado maalala ngayon. Marami magaganda. Ang dami magaganda. City of Angels, maganda rin yun. Hindi ko pa napanood yun. Yung angel siya, tapos naging tao siya para makasama yung babae. Nung kinausap niya si Lord na gawin siyang tao, tsaka namatay yung babae! Ano ba Ay, yan? girl! Maganda rin yung ano, yung My Demon. Ah, talaga? Ano Oo. yung movie? Hindi, K-drama. Ano naman yun? Ano sige, drama pa. Kasi Ano? movie Hindi. naman tayo. Tapos na yung usapan sa movie. Nag-shift na ako. Bilis talaga. Yung My Demon, ano siya, yung lalaki, kakaibang kwento kasi demonyo siya. Oh. As in, galing siya sa impyerno. Oh. Ganon Yun ngayon. yung mahilig niya yung mga masasabang. Oo. Tapos magiging As ano. pogi! Tapos magiging mabait. Ayan yung mga gusto niyang plot twist eh. Mabait pala. Ano challenge? Yung kahinaan niya yung babae, no? Ganon. My Demon. Saan yun, Netflix? Ganon. Tapos ano, yung buhay niya, parang ano, ma-extend kapag meron siyang natutulungan na. Halimbawa, namatay yung ano mo, kaibigan mo, best friend mo namatay. Kunyari. Ayan na. Sinusundo. Ngayon, oo, sasabihin, i-offer ko sa'yo, bubuhayin ko yung best friend mo pero sa isang kondisyon. May span of time lang na ganun. Ano ang wish mo? Parang something like that. Pero pag natapos na yung kontrata, Wala na. it's time para maningil. Huli na. O halimbawa, may nagsabi, gusto kong yumaman, maging sobrang yaman. Pero after that, mamamatay ka na. Yun. Lagi may kapalit sa dulo. Pero yung iba tinatanggap, halimbawa may nasa ospital, tatanggapin nila para lang madugtungan yung buhay ng anak. Pero may kapalit after. Okay. Ganon. So, dumiikot yung ano. So kapag hindi niya nagawa yun, bumabait siya bigla dahil sa babae. Naawa Masusunog siya. Siya yung mamamatay. Oh my God! So kailangan Ang niyang sakit! magpakademonyo. Diba? Ganda! So, mananahimik kalawin niya ang sarili niya kasi nga, mahal niya na yung babae. Eh, bumabait na siya para hindi na siya dating ano. So, siya yung kawawa kasi mamamatay siya. Oh! Ganon! Ang saya. Dapat gano'n na lang manood na lang tayo palagi kaya. Wala namang TV dito eh. Kung si Padjak yung ano, may Netflix tayo dyan. Sarap manood. Di ba may TV tayo doon? Oo, dun. Sa loob. Kaya nga eh. Wala na nga pumapasok doon, girl eh. Parang wala na pumapasok kung may agaw na siguro doon. Nakapunta ka na ba? Nakapunta ka Hindi na. na din ako pumapasok doon. Hindi ano ang tawag Kahit dito, sa doon band room. ginagawa yung audition. Ah, we? Ibago na palang ano. Taray naman ito. So, ayun. Hay nako, ano ba yan? Guys, babay na kasi marami pa kayong marinig na chismis. Tama, kasi Tutuloy ko pa. Bye! Ito na.